Narinig daw mismo mga kababayan ni VP Inday Sara Duterte etong masamang balak ni Tamba. Dinig na dinig daw ni VP Inday sa kanyang dalawang tenga etong sinabi ng malaki rin ang tenga mga kababayan na si Martin Romualdez. Kaya hindi nyo daw siya masisisi kung ganyan ang reaksyon niya dahil alam na daw ni VP Sara Duterte mga kababayan yung mga pinaplano nila. Panoorin nyo po. That needs a sit down. Ay, naku. Mataas na istorya. Sabihin ko sa'yo, you know, paano ko nalaman na gusto ni, na plano or gusto ni Martin Romualdez na mag-president? Ambisyoso. Ay, naku. Ang baluslos mo. Halaga. Sabihin ko sa'yo. And it is personal knowledge. Personal knowledge. Ko talaga. I was there. I was there. Grabe ang kapal ni Tamba, no? Nagdeklara mga kababayan na maging presidente habang nandun si VP Inday na prospected mga kababayan na maging susunod na presidente. Napakawalang hiya ni Tamba. So kaya alam ko sa simula pa lang, nung narinig ko yun, okay. Wala lang din sa akin yon. Kasi lahat naman pwedeng tumakbong presidente. Ang problema lang mga kababayan ay hindi marunong lumaban ng patas itong si Tambaluslos Ginamit lahat ng ahensya ng gobyerno mga kababayan para siraan si VP Inday. Diba? Hindi ko lang in-expect yung gagamitin mo yung buong gobyerno para sirain yung isang tao. May papalit sa'yo. Pati ang ngag-ngag mga kababayan, for sure may basbas niya yan. Yan ang kinakasama ng loob ni VP Sara Duterte. Dahil mga traitor, mga budol, ang mga bangag na ito. Kailangan magdesisyon ng taong bayan. Gusto niyo ba ng Vice President Martin Romualdez? Ayaw! Yan ang tanong. Kasi Gusto niyo ubos ang pera ng Pilipinas. yan naman kasi talaga yung plano niya. So, kailangan mag-decide. Palitan na si VP Sara mga kababayan. Kapal ang mukha, no? Hindi dumadaan sa eleksyon. Parang snatcher mga kababayan ng pwesto. Na taong bayan. If you want somebody sitting there na hindi ninyo binoto. Kapal ang mukha. Sir, ma'am, are you determined to stay as Vice President? No, I'm at peace. I'm at peace with whatever happens to me. I've already accepted that whatever happens to me, that will be God's purpose. Pati kamatayan mga kababayan ang sabi ni Inday, tanggap na niya kung ipapabangbang siya mga kababayan. By that way mga kababayan, ang sabi ni VP Sara, mamamatay siyang hindi nahihirapan. Her death will not be in vain. For my life. So I am at peace staying and finishing my term because that is my contract with the Filipino people. And I am at peace going if I will be removed from office. Black propaganda and everything. Will it hurt my chances? I'm not yet a candidate. So, right. Paano kung hindi tatakbo si Sara? Magkakandara pa na naman sila mga kababayan para humingi ng suporta. Now, I am just the Vice President of the Republic of the Philippines and working for the country. So I am not yet a candidate, so I do not know if this will affect me. Maybe my decision in 2026 will consider what is happening right now, but I cannot really say with finality what will be the considerations for me to decide to run for president. As I said, just give me the last quarter of 2026. I think that is the best time for any presidential candidate to decide to run. Ma'am, pero kasi ito, lumalabas yung keyword ngayon, binibinay. Para kayo ginagawang binay yung binay strategy daw mga kababayan sa pagsira kay VP Sara Duterte. Vice President Jeshua, nililin po ma'am, binibinay kayo ngayon kasi binay recipe. Malakas kayo ngayon this survey and possibly tinutukod nila kayo para mawala yung political clout ninyo sa 2028. Magkaiba sila ni Binay At iba din ang panahon ng Binay noon dahil wala pang social media. Yes,
Oo, yun naman ang sinasabi ko eh. It's all, these are all political attacks. Atake. From the attack from the left on the confidential funds, the meeting with the Speaker of the House of Representatives, and the attack on the budget, and Lahat na lang. the other attacks that you see in social media. So these are all directed to remove me from the race, yes, and then of course remove me from office. No. Tapos ang nakakatawa pa mga kababayan, nag-file pa itong kakampi nila si Mig Zograles na anti-troll daw mga kababayan na law. Oh, na bill. Tapos sila lang naman ang gumagamit ng mga troll, yung mga faking account. Sila nga ang dami-daming mga accounts mga kababayan, no? Ng Pilipinas Today. Ay, Diyos mio. Halos lahat nakita nating mga tainga mga kababayan, tambalos-los dyan. Ang dami pa mga iba't ibang variation mga kababayan. PT, Pilipinas Today. Oh, Diyos mio. We're not confident with numbers, ma'am, because impeachment is a legal process and a political activity. So we are confident with the legal aspect of the impeachment because Tapos katulad din ng impeachment ni Estrada mga kababayan na grabe daw ang bayaran. Parang may budget talaga. Diyos mio. All the lawyers that I asked to review the initial drafts of the impeachment complaint really said that this is not, they would say it's not an impeachable offense and this is not an actionable offense, things like that, lawyer talk. But with regard to... Walang substance mga kababayan yung impeachment talaga. Kung iyo talagang pagbabasehan strictly ang batas. Pero yung mga buhaya mga kababayan ang magde-decide eh. Wala na sa mga rasyonal na utak mga kababayan. Politics, that is a different matter altogether. So we do not know what will happen with that. Feel that they're changing sides as their movement or report. Well, that's politics. They always say that there are no permanent friends and enemies in politics. So Oo nga. it really depends on the person. No? Ang On the unit team nga ang daling nasira, no? Then ang sumira mga kababayan, yung mga bangag dyan. decision. What path he will choose. MC Reyes. Hi, ma'am. Related to the worst case scenario. Yes. The House and the government committee said that they are eyeing the possibility of filing plunder, technical malversation. Plunder case. Walang bail yung plunder mga kababayan ha. Officials of the OVP and formerly the DepEd in relation to the alleged misuse of the confidential funds. We have an inventory of possible cases to be filed because right now it's only the 2 impeachment cases that are filed with the House of Representatives. All the other cases, we have a list, we have an inventory, and we have lawyers assigned for each case. Usually cases that are similar, we assign it to one lawyer. Pinaghahandaan And then, ng Sara mga kababayan. Other cases, we assigned it to other lawyers so that we ensure that all the cases have lawyers focused on each case. Follow-up. Dennis Camilo po from Bogarangil, Philippines. Ma'am, na-consult niyo na ba yung family niyo about this? Dahil kanina nabanggit niya kung gusto mga lawyers about sa family. Si PRRD, nakausap na po ba ninyo? And ano yung payo po sa inyo? Hindi pa kami nagkausap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I expect na magkikita kami as usual sa December 24 sa bahay ng mother ko. Likely, baka doon namin mapag-usapan yan kung man mapag-usapan namin dahil madalas kasi kapag nagkasama-sama yung pamilya, lalo na pag nandyan yung mga apo, ay yung mga apo yung pinag-uusapan ng pamilya.
nagsabi si Pangulong Duterte na magpapadala siya ng pera para sa pambayad daw ng mga abogado kasi alam niya na napakaraming mga abogado ngayon na Personal nila na pera yan, mga kababayan. kinuha para sa iba't ibang mga kaso. Pero nagsabi na rin ako through my brother, kasi yung kuya ko yung sinabihan niya, nagsabi ako na huwag na lang siya magpadala ng pera dahil nakapaghanda naman na kami para sa impeachment case. Kasi yung sinabi niya impeachment case, sir. So sabi ko, nakapaghanda kami sa impeachment case kasi nga last year nag-announce na si Franz Castro ng si impeachment. Francine. So the moment na sinabi yon, and the moment na nakita namin na Deny pa sila, no? tuloy yung attacks against me, ay naghanda na rin kami para sa mga abogado. Hi, ma'am. Mara Acevedo from Straits Times, Singapore. Ma'am, you already mentioned that your lawyers are prepared to answer the impeachment cases, but the opposition groups who have filed the complaints against you are accusing you of being evasive in your answers in the alleged corruption and misuse of millions of confidential funds. Ma'am, baka you can offer an explanation also to taxpayers kung above board po pa talaga yung paggamit nitong mga confidential funds para matapos na rin, ma'am, yung question once and for all. Paulit-ulit na lang yan. Nasagot na yan eh. Na nag-evade daw si Sara Duterte sa pagsagot, mga kababayan. Yan, ginagamit mo daw talaga sa work ang confidential fund. Natural! Yes, ma'am. I'm not being evasive. If you are referring to the to the budget hearing and hearings in the House of Representatives, I'm not being evasive. I am not answering Dahil sa COA lang dapat magsumasagot, mga kababayan. questions because they have no authority to ask confidential questions. I am answering questions about the use of the money in the Commission on Audit. And there is Sa no, COA. you ask the Commission on Audit if there was anything at all that they can say or see that we are not cooperative with the audit. So it is wrong to say that I am evasive. I am definitely not answering questions Galing sa Congress. Dahil sino ba sila? about the use of Hindi the sila fund, about taga-audit. confidential funds, because it pertains to national security and the lives of the people involved in intelligence operations. Tapos ang gustong malaman, mga kababayan, kung paano ginamit ang confidential fund ay yung mga sinasabing legal fronts na pinagagamitan ng confidential fund, mga kababayan, yung mga nagugulo sa bayan, yung mga makabayan black. And Gusto nilang malaman. yes, as I said, we have fully cooperated with the audit process of the Commission on Audit, who has the sole jurisdiction to ask questions about the use of confidential funds. In fact, Ang problema lang, grabing twisting doon sa media, no? Pinapalabas sila, mga kababayan, na hindi sumasagot si Sara. quarters of the Department of Education are already cleared Oh, by cleared the na. Commission on Audit. Oh, cleared na nga. But it is still being questioned inside the committee in the House of Representatives. Clear din ang COA, pero kine-question pa ng mga buhaya. So, Ano that is the maaasahan reason mo? why I am not answering questions from the House of Representatives. Malinaw yan, mga kababayan, ha? Sa House of Representatives, hindi siya sasagot dahil wala silang authority. Doon lang siya sumasagot sa COA at full cooperation siya. Ano masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.